everybody! Boom boom! Ayan! Kamusta kayo dyan mga ka-5-9? Welcome back ulit sa aking channel mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po sa inyo. Welcome back mga ka-5-9, mga sir. Welcome back sa aking munting channel. Meron lang tayong bibigyan ng reaksyon ngayon mga ka-5-9. Actually, meron na naman nag-screenshot yung mga asset natin dyan. Nag-screenshot ng isang post ni Stephanie. Meron dito saan ba yung mga screenshots natin? Ayan. Meron siya dito in-upload. Ang sabi ay ang video na i-upload ko ay si Kuya Biel tumutugtog ng piano sa SM. Nag-isip ako kung na-i-upload ko o hindi kasi aangkinin na naman ni Poren na galing ni June ang pagpipiano ni Kuya. Tumpak! Siyempre, aangkinin ni Tech Poren yan. Eh, sino ka ba? Ano bang naituro mo? Ano ba ang naituro mo dito kay Biel? Hindi ko na siya tawagin Dave kasi patay na yung Dave na kilala natin. Masyado nang nalunod sa luho. Nalunod sa kasalanan. Pero mamaya natin bigyan ng reaksyon yung Biel na yan. Bigyan natin ng reaksyon yung sinasabi dito ni Estepanyong. Ano ba ang naiambag mo sa mga manalastas? Yes, nagbibigay ka. And yet, kailangan banggitin ka palagi doon sa live na galing sa iyo yung pinamimigay mo na yan. Sa loob ng 5 taon, tinuruan gitara, drums, bass, and then sa piano, lahat yun tinuro ni Tekchun. Siyempre natural lang na i-claim nila kasi hindi siya matututo kung hindi siya tinuruan. Kung hindi ka ba naman 80-80 Estepanyong, makakapag-play ba siya ng piano kung hindi siya tinuruan? Yes, matalino ang alaga mo. Hindi matalino, madaling makakuha. Isa yan sa hinangaan dun sa mga nakaraan nung nasa bahay siya, na ang bilis niyang matuto, ang bilis niyang makapag-catch up pag mga musical instrument kasi nakakitaan siya ng kahiligan niya sa mga ganong instrumento. Kaya naman pag tinuruan siya, natututo agad siya. Bakit? Nung nasa lansangan ba yan? Nung nasa Divisoria ba yan? Nagpa-piano ba yan doon? Ay di ba nung tumira lang yan sa Manalastas kaya nagkaroon ng natuto mag-piano? Nung nasa lansangan ba yan? Nagigitara ba yan? Nung nasa lansangan ba yan? Nagda-drums ba yan? Nung nasa lansangan yan? Nagbi-bass ba yan? Ha? Natural lang i-claim. Ay tanga pala to 80-80 ka pala. Dapat bago ka magsalita, o sa bagay wala kayong pinagkaiba ng alaga mo Parehas na parehas kayo, nagmana sa iyo yung alaga mo. Parehas kayong mga hambog, mga mayayabang, ni hindi nyo man lang bigyang credit ang mga manalastas sa nagawa nila. Ngayon, hindi nyo man lang bigyan ng credit ang mga manalastas sa nagawa nila. Kasi ikayo yung walang utang na loob. Quote and quote. Ikaw, yes, nagpapadala ka. Pero kailangan kang banggitin. Kasi pag hindi ka binanggit, magtatampo ka. Dati naman kapag tumatawag ka, automatic naka-vlog, wala ka reklamo. Ngayon, yung dumating yung issue na to, galit na galit ka kasi meron kang binanggit doon. Meron kang binanggit doon. Ulitin ko meron kang binanggit doon patungkol kay Francis na hindi na lang pinarinig. Correct me if I'm wrong, Estepanyong, at iparating nyo to kay Estepanyong. Yung video na to, yung mga bashers na yan, iparating nyo ito
na inedit lamang yung sinabi niya doon patungkol kay Francis. Dahil pinoprotektahan ka ng mga manalastas. Pero ano ngayon? Nandyan ka, ikaw yung nagsusulsul. Paano kaya kung iparinig ng mga manalastas yung sinabi mo na yun? Halimbawa lang, na habang sinasabi mo yun ay ipaparinig doon sa taong pinapatungkulan mo. Halimbawa lang, nabitawan mo na yung salita na yun na hindi mo na mababawi yun. Yan sinasabi ko sa iyo, Estepanyong How I wish na sila Ramil ay ibulgar yung voice na yun na inedit patungkol dito kay F. Kapag kaya narinig ni F yun, maididinay mo kaya yun? Limal ka. Dahil pinotektahan ka ng mga manalastas, hindi pinarinig yun. Paano kung iparinig ngayon yun? Paano kung bigla nilang iparinig yun? Yung inedit na yun? Ano kaya ang mararamdaman ni F? Doon sa mga bashers, doon sa batang patay na, o doon sa taong patay na kinikilala namin dahil ng iba ng ugali. Iparating nyo ang video na to diyan kay Estepanyong na mayroon siyang sinabi at hindi mabuburay. Kaya ka galit na galit. Kaya ka galit na galit dito kay Ramil. Natatakot ka ba na lumabas yung boses mo na yon? Natatakot ka ba na ilabas yung sinabi mong eksaktong word na sinabi mo kay F? Kaya ka natataranta. And yet, sasabihin mo ngayon, baka i-claim ni Pore, natural. Lahat ng kung anumang mayroon niyang alaga mo ngayon ay dahil yan sa mga manalastas. Dahil yan sa lahat ng mga taong nandun. Wala kang inambag dyan. Nagbigay ka lamang ng iyong pagmamahal. And yet, yung pagmamahal na ibinigay mo ay sila ang nagpupuno para maging taong mabuti o mabuting tao yung alaga mo. Yung alaga mo ngayon. Hindi ko lang malaman kung bakit hanggang ngayon hindi papasok sa isip ninyo na kung hindi dahil sa mga manalastas ay hindi magiging ganyan niyang kargador na yan. Magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo, Estepanyong, dahil kapag nilabas ng mga manalastas yung sinabi mo kay F, hindi ko alam kung magiging magkaibigan pa kayo. Hindi ko lang alam kung magiging magkaibigan pa kayo. Di ba nga, naalis na yung isa dahil pinagsabihan si Ursula na bakit nagsisinungaling. O so hindi ngayon kinakausap si Rex, si T-Rex, hindi ngayon kinakausap at hindi na-invite. Okay? Hindi in-invite. Hindi in-invite, hindi sa hindi na-invite. Kasi hindi na-invite means nakalimutan. Hindi in-invite means sinadyang gawin na hindi talaga bigyan ng paanyaya. Di ba? Sige lang, mag-enjoy kayo dyan sa mga ginagawa ninyo ngayon. Sa mga ginagawa ninyo ngayon, i-enjoy nyo lang yan. Dahil darating ang araw. Sinasabi ko nga sa inyo mga ka-59, 18 months doon sa lupa bago malipat yung pangalan kay Biel. Maraming pwedeng mangyari dyan. Ang daming pwedeng mangyari and 100% sure bago dumating ang 18 months na yan, magkakawatak-watak at magkakagulo kayo dyan. Meron na nga isang bumaliktad sa inyo eh. Kaya, yung mga pinag-uusapan nyo dyan,
Akala nyo ba hindi nakakarating sa mga manalastas yan? Akala nyo sikreto lang yung mga pag-uusap nyo? Akala nyo yung meeting nyo, kayo-kayo lang nakakarinig? May nakakarating sa mga manalastas dyan. Kung ano yung mga pinag-usapan ninyo na ayaw ninyong sabihin sa live, ayaw ninyong i-post, nakakarating sa mga manalastas yan. Kaya kung ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga kasama ninyo. Dahil dyan mismo sa kasama ninyo, meron ding ahas na katulad ni Dave. But she, in a good way. Okay? Kasi nagbibigay siya ng magandang balita. At nalalaman ng mga manalastas ngayon kung ano yung mga pinag-uusapan niyo dyan. Kaya mag-ingat kayo. Huwag niyo pagkakatiwalaan. Kayo mismo magsusuwagan dyan. Kayo mismo magtutuklawan dyan. And mark my word, mangyayari yan. Kaya tama lang na i-claim ni Poren ang kung ano man ang merong natutunan sa pagpiano-piano na ito, dahil hindi niya matututunan yan kung wala siya sa mga manalastas. Maraming salamat mga ka-59. Hanggang dito lang muna ang ating video. Salamat po sa patuloy na pagsuporta kay Aska Lupet. Maraming salamat mga mom, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Ingat tayo palagi mga ka-59 at lagi natin tatandaan kung ano yung nababasa natin at ano yung naririnig natin, pagsamasamahin natin, ito ba ay may katotohanan o gawa-gawa lamang. Huwag po tayo makakalimot magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng ating dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom! Ingat po tayo.